na kung saan tayo ay tinakda, pinahintulot ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo ay magkita upang maibahagi ko sa iyo ang kagandahan ng reliyong Islam. Ang Islam po ay hinango sa salitang salam, nang ibig sabihin ay total submission and obedience to the will of God Allah. Ganap na pagsunod at pagsuko sa utos at batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung mapapansin mo, napakaraming mga reliyong denominasyon ang ating mga naririnig. Totoo po yan, sapagkat sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَمَا يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنِ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Whosoever desire seek a religion other than Islam, it will never be accepted of him, and in the hereafter he will be one of the losers. Sino man ang gumawa ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya, at sa kabilang buhay siya ay kabilang sa talunan. Oo nga naman, magiging talunan sapagkat sila mismo ang gumawa ng relihiyong iyan. Yung mga nakikita, naririnig natin ng mga relihiyong ngayon, ay kailan lamang yan nabugso? Ano po? Paano yung mga nauna sa kanila? Paano maliligtas sila? Samantala, ang Islam, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. This day I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen Islam as your religion. Sa mga araw na ito ay nilubos ng Diyos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang paglingap sa atin. Ibinigay sa atin ang Islam bilang ating relihiyon. So Islam lamang po ang relihiyong aprobado at perpektong ibinigay sa sangkatauhan. Na sino man ang magnais ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang magsabi mula sa kaibuturan ng kanyang puso ng ganito, La ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah, dumating sa kanya ang katapusan ng kanyang buhay, makakaasa tayo sa awat habag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay makakamtan natin ang kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa, assurance of salvation. Sapagkat tunay nga na ang sino mang dumating ang katapusan ng kanyang buhay, ang kanyang sinamba, ay nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay walang kapatawaran. Samantala, ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang mga maluwalhating banal na Quran, Dalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. This is the book, the Quran, whereof there is no doubt, a guidance to those who are al-muttaqin, the pious, believer of Islamic monotheism, who fear Allah much, abstain from all kinds of sins and evil deeds, perform all kinds of good deeds which He has ordained. Ito ang banal na Quran, malalaman natin na ito ang salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na itinuturo dito ang lahat ng uri ng kabutihan at ipinagbabawal dito ang lahat ng uri ng kasamaan. Sinabi ng banal na Quran, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yabtaghi ghayral islami dinan falani yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sino man ang magnais ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin. Kaya nais ko na magkaroon ka ng kasiguradang kaligtasan ng iyong kaluluwa na ideklara mo na walang ibang Diyos maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sapagkat sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna salata tanha anil fasya'i wal munkar wala dikrullahi akbar wallahu ya'lamu matasnaun. Ang sino mang nag-aalala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at siya ay nagsasala, nananalangin, ito ay pinakamainam sa kanya. Sapagkat tunay nga na ang pinakasusi sa paraiso ay ang pananalangin. Kaya tayo mananalangin sapagkat tayo ay nagkakasala na sa loob ng isang araw, mananalangin tayo ng 5 beses isang araw sapagkat sa umaga hanggang sa tanghali nagkakasala tayo. Kaya kailangan tayo ay mananalangin upang humingi ng tulong, gabay at kapatawaran sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mula alas 12 hanggang alas 3 din, pinapahintulot. Ito ay protocol ng isang mananampalataya na mananalangin din tayo. Hanggang pagdating ng takip silim, yung tinatawag na Maghrib, at saka yung panglima naman, yung Isha, yung panglimang panalangin. Mananalangin tayo ng 5 beses ang araw sapagkat tunay nga na ang diferensya at pagkakaiba ng isang mananampalataya at hindi ay panalangin. Ano po? So ang pagitan lamang ng isang mananampalataya at hindi ay yung pananalangin. Paano tayo mananalangin? Kailangan kilalanin natin, ideklara natin na walang ibang Diyos maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kilalanin din natin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay huling sugo. Kung may naunang sugo, Adan, Abraham, David, Moises, Jesus Christ, si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwag tayo magtatangi.
Kaya bago tayo maghiwalay, nais ko ay alalayan ka. Ay sabihin natin ang sinabi ng mga propeta, gawin natin ang mga ginawa ng mga propeta. Silang lahat sumaksi, naniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Kaya nais ko ikaw ay alalayan. Ganyan ang kanang kamay. Sabihin mo, Ashhadu Ashhadu an la Allah ilaha ilaha illa illa Allah Allah wa ashhadu wa ashhadu anna Allah Muhammad Muhammad Rasul Rasul Allah. Allah. Ako'y sumasaksi Ako'y sumasaksi at naniniwala at naniniwala na walang ibang Diyos na walang ibang na dapat sambahin na dapat sa maliban sa Allah. maliban sa Ako'y sumasaksi Ako'y sumasaksi at naniniwala at naniniwala na si Propeta na si Propeta Muhammad Muhammad ay huling sugo ang ulit ng Allah. ng Allah. Allahu Akbar. Allah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon, payo po sa aking sarili at sa iyo, mula ngayon hanggang sa huling hibla ng ating buhay, tayo ay sumunod sa utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at pamamaraan ng mga propeta. Nang sa ganon, tayo ay magtagumpay dito sa mundo tungo sa kabilang buhay. Sapagkat tunay nga na mas mainam ang kabilang buhay kaysa sa mundong ito. Sapagkat ang mundong ito ay pansamantala lamang. Lumilipas, nawawala, magugunaw. Samantala ang kabilang buhay, yun ang tunay nating tirahan.